Breaking news mga kabayan, helicopter na gawa ng China palipad na sana, biglang nakaranas ng structural failure, kaya ito nahati sa gitna. Mga pasahero na truck, hindi agad nakalabas. Layuning aircraft carrier, umalis na sa Philippine Sea malapit sa Benham o Philippine Rise, matapos ipaalam ng US Carrier Strike Group at Amphibious Ready Group ang kanilang presensya malapit sa Pilipinas. Basta nandyan si Uncle Sam, China, layas, dalawang MQ-9 Reaper ng Amerika dineploy sa Pilipinas para suportahan ng Armed Forces of the Philippines. Isang Hong Kong flag chemical tanker ang tinarget ng Iran military. Balas ng nasabing barko, wasak matapos tamaan ng Iran attack drone habang tumatawid ito sa Strait of Hormuz. Ibang klase talaga ang made in China dahil sa mura ang kanilang pagbenta na lalagay sa kompromiso ang kalidad ng kanilang mga produkto. Halimbawa na lamang ng isang Xiangyan F-27 light helicopter na lilipad na sana mula sa Changzhou, China, pero biglang naputol sa gitna ang katawan ng nasabing helicopter na naging sanhi ng aksidente. Aktual na video, panoorin. 摔下来了，我可把人摔了，完了，人飞机直接摔了，两个人摔死了要，我靠，人摔死了。 Matapos madetect ng radar ng Japan ang presensya ng Chinese layuning aircraft carrier at strike group nito sa Philippine Sea malapit sa Benham o Philippine Rise, agad na kumilos ang puwersa ng US Indo-Pacific Command, isa sa pinakamalakas na nuclear aircraft carrier ng Amerika, at mga kasama nitong barkong pandigma ay agad na dineploy malapit sa area kung nasaan ang barko ng China. Ang George Washington Carrier Strike Group ay binuksan ang kanilang automatic identification system upang ipaalam ang kanilang presensya na sila ay nasa Philippine Sea rin, malapit sa Pilipinas. Sa kabilang banda naman, nagbukas din ang USS Boxer, Amphibious Ready Group ng kanilang automatic identification system upang ipakita ang kanilang puwersa sa South China Sea na posibleng papasok ito sa West Philippine Sea. Agad namang umalis sa area ang mga barkong pandigma ng China. Ito ang dahilan kung bakit malaki ang tiwala nating mga Pilipino na mahalaga ang pakikipag-alyansa natin sa mga Amerikano. Dahil kapag nandyan si Uncle Sam, ang China umiiwas. Amerika, hindi lamang isang unmanned aerial vehicle ang kanilang dineploy sa Pilipinas. Hindi bababa sa dalawang MQ-9 Reaper, unmanned aerial vehicle ang nakuhaan ng larawan na nakatigil sa base airbase sa Pilipinas. Ang mga pangmalakasang drone na ito ng US Forces ay bilang suporta sa Armed Forces of the Philippines. Ang MQ-9 Reaper ay isang napakadelikadong unmanned aerial vehicle dahil pwede itong lagyan ng mga missile at iba pang payload depende sa operasyon at misyong gagampanan nito. Balitang Middle East naman tayo mga kabayan, isang Hong Kong flag oil chemical tanker na sakay ang nasa 21 crew ang tinamaan ng Iran attack drone habang tumatawid ito sa Strait of Hormuz. Nitong ika-12 ng Hunyo taong kasalukuyan, makikita ang malaking pinsalang idinulot ng pag-atake ng Iran sa isang barkong may pangalang Bocque Marengo. Malaking butas ang makikita natin sa balas ng nasabing barko. Sa kabutihang palad ng mga kabayan, lahat ng mga sakay ng barko ay ligtas at nakadaong naman ito sa isang port sa Fujairah, United Arab Emirates. Isang reporter naman mula sa Iran ang pumasok sa area ng Southern Lebanon kung saan hanggang sa ngayon ay naroroon pa at patuloy ang operasyon ng mga tropa ng Israel Defense Force laban sa Hezbollah. Habang nag-uulat ang mamamahayag ng Iran state media, may biglang sumabog. Ang nasabing reporter ay tinamaan na pala ng shrapnel. Ganito kadelikado ang tunay na digmaan. The Israelis did try to destroy the entire area. I'm in the center of Kfar Tibnit right now. The entrance of Kfar Tibnit from this side, an artillery strike just targeted the area behind me. As you can see, there is heavy drone activity in the vicinity, and of course the amount of destruction is very strong. The Israelis did try to destroy the entire area. Laban Pinas.